Magandang araw! Ngayon, inyong matutunghayan ang kwento ng isang oras na isinulat ni Kate Chopin. Dito, makikilala natin ang mag-asawang Brantley at Louis Maillard, kapatid ni Louis na si Josephine at ang matalik na kaibigan ni Brantley na si Richard. Batid ng lahat na may sakit sa puso si Ginang Maillard, kaya naman, lahat ng pag-iingat ay ginawa nila sa pagpapaalam sa kanya ng masaklap na balitang patay na ang kanyang asawa. Si Josephine, ang kanyang kapatid, ang bumasag ng balitang ito sa kanya. Sa paputol-putol na paraan ay unti-unting naipahiwatig nito ang pangyayari habang nakatabi naman sa kanya si Richard na kaibigan ni Brantley Maillard. Siya ang unang nakarinig sa balitang iyon at nasa tanggapan siya ng pahayagan nang makarating ang balitang nagkaroon ng sakuna sa may riles ng tren kung saan isa si Brantley Maillard sa mga namatay. Naghintay lang siya ng sandali sa pagdating ng pangalawang telegrama upang kumpirma ang balita at saka nagmamadaling nagtungo sa tahanan ng mga Maillard upang siya ang maunang makapaghatid ng balita sa kanila at magawa ito sa banayad na pamamaraan dahil nga may sakit si Ginang Maillard. Nang malaman ito ng ginang, siya ay agad na pasigaw at nanangis sa mga bisig ng kanyang kapatid. Pagkatapos ay agad siyang nagkulong sa kanyang silid at sumalampak sa isang malaking silyang nakaharap sa bintana. Siya ay pagod na pagod, at ito ay hindi lang sa katawan kundi umaabot sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Isinandal niya ang kanyang ulo sa kutsyong nakabalot sa silya nang hindi halos gumagalaw, maliban lang kung siya ay humihikbi. Bata pa siya, may maganda at kalmadong muka, kung saan ang mga guhit ay kakikitaan ng katatagan sa kung anumang nararamdaman. Subalit, ngayon siya'y nakatitig sa kawalan, sa bughaw na kalangitang natutuldukan ng mumunting ulap. Hindi ito titig ng pagmumuni-muni, kundi pagpigil sa isang kaisipang nais kumawala. May nararamdaman siyang tila ba hindi niya maipaliwanag at tinihintay niya ito ng may pagkatakot. Subalit nararamdaman niyang ito'y gumagapang sa kalangitan. Dumarating sa kanya sa pamamagitan ng mga tunog, ng amoy, ng kulay na pumupuno. Unti-unti na niyang nakikilala ang mga bagay na bumabalot sa kanyang pagkatao habang pinipilit niya itong paglabanan at hindi niya namalayan, binigkas ng kanyang mga labi. Malaya, malaya, malaya. Nagbago ang kanyang nadarama, ang kawalan at takot ay napalitan ng ningning. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Ang bugso ng dugo ay nakapagpahinahon sa bawat himaymay ng kanyang buong katawan. Luis! Buksan mo ang pinto! Ano ba? Magkakasakit ka riyan sa ginagawa mo. Sa ngalan ng Diyos, buksan mo ang pinto! Sabi ni Josephine. Umalis ka na. Hindi ako gagawa ng bagay na magdudulot sa akin ng sakit. Sagot naman ni Luis. Ngayon, nakikita na niya ang mga susunod na araw ng kanyang buhay na mayroong liwanag na kanyang-kanya lang. Sabay na nalanging humaba pa ang kanyang buhay. Pagkatapos nun, nagtungo ang magkapatid sa hagdan ng may sigla. Subalit, sila ay nagulat dahil may nagbubukas ng pinto at doon, pumasok si Brantley Maillard na may kaunting pagod at daladala ang kanyang bag at payong. Malayo raw siya sa lugar kung saan nangyari ang sakuna at hindi nga niya alam na nagkaroon pala nito. Ikinatulala niya ang malakas na pagtiling ni Josephine at naging mabilis si Richard na humarang sa pagitan ng mag-asawa. At nang dumating ang doktor, ay sinabing namatay na si Luis dahil sa sakit sa puso na dahil sa kaligayahang nakamamatay. Ang feminismong akda na pinamagatang Ang Kwento ng Isang Oras ay nagpakita ng ilang paglabag ng karapatang pantao ng mga tauhan. Isa na rito ay ang karapatang makatanggap ng tamang impormasyon. Napakalaking bahagi sa wakas ng kwento ang pagbunyag sa katotohanang hindi papatay ang asawa ni Ginang Maillard. Isang paglabag sa karapatang pantao ng ginang ang hindi niya pagtamasa sa tunay na impormasyon tungkol sa nangyari sa kanyang asawa. At kung maihahalin tulad ito sa isang suliranin sa kasalukuyang panahon, isang dagok sa ating lipunan ngayon ay ang pagkalat ng fake news. Mababatid sa akda na hindi lamang mapanganib ang mga ganitong mga pangyayari, subalit nakamamatay din. Bukod dito, may paglabag din ukol sa karapatan ng wastong pangangalaga sa kalusugan. Simula pa lamang ng kwento ay nailantad na ang katotohanang mayroong dinaramdam na malubhang sakit si Ginang Maillard, kaya na may hindi nalingid ito sa kaalaman ng mga mambabasa.
Ito ay resulta ng kakulangan sa pangangalaga sa kanyang pangangatawan. Isa sa mga pangunahing karapatang pantao ay ang tamang kalagayan ng kalusugan at hindi ito makakamit kung hindi matatamasa ng isang individual ang karapatan niyang maalagaan at maprotektahan laban sa sakit. Refleksyon ang akdang ito sa realidad sa panahon natin ngayon. Ito ay ang katotohanang hindi pa natututukan ang mga pasilidad na pangkalusugan at malaki pa rin ang kakulangan na kailangang mapunan sa larangang ito. Ang huling paglabag ay ukol sa karapatang magmahal at mahalin. Sa loob ng kwento ng isang oras ay nasilip natin ang buhay mag-asawa sa pamilyang Malyard at mahihinuhang hindi ito nagdulot ng matinding kasiyahan kay Ginang Malyard sa wakas ng kwento. Bago kunin ng kamatayan ang ginang ay sinambit niya ang salitang malaya. Isa itong mahalagang bahagi ng kwento kung saan makikita nating mas malaya pa siya ngayong patay na ang kanyang kabiyak. Mahihinuhang hindi niya natamasa o natanggap ang pagmamahal na hinahanap niya mula sa kanyang asawa. Sa lahat ng kaganapang nasaksihan natin mula sa akda, nagiiwan ito ng dalawang napakahalagang mensahe. Isang mensaheng pinapahiwatig ng akda ay ang kawalan ng kalayaan ng kababaihan sa lipunan. Pinapakita ng akda na madalas ay nakararamdam lamang sila ng tunay na kalayaan kapag nakakawala sila sa kanilang mga asawa. Ang ikalawang mensahe naman ay tungkol sa pagbibigay halaga sa buhay at oras na ipinagkaloob sa atin. Kadalasan ay hindi natin napagtatanto ang halaga ng isang bagay hanggat nandyan pa ito. Isa itong palatandaan na sa paglipas ng panahon, kumakawala rin ang bagay na pinakamahalaga sa atin at iyon ay ang oras.